Maraming salamat po. Magandang gabi po, Rizal. Magandang gabi, Antipolo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin dito sa grupong alyansa kasama ang ating mga kandidato para sa Senado. Maraming salamat. Akala ko pagkatapos ng halalan noong 2022 ay hindi na natin maririnig yung sigaw na BBM, pero dito sa Antipolo, dito sa Rizal, hindi nyo po nakakalimutan. Maraming salamat naman po. Papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalal ng senador, ha? Ito po ang ating mga sa senatorial candidate po. Maraming salamat po. At nakarating po kayo dito sa ating counting programa para po ay mapakilala at maipagmalaki po namin ang aming kandidato para sa Senado. Ngunit palagay ko po, hindi pa po masyadong kailangan mangampanya dahil alam niyo naman po, kilala niyo naman po itong mga magagaling at magigiting na kandidato natin para sa susunod na halalan. At ako po ay napakadali pa para sa akin na mangampanya para sa ating mga kandidato dahil kilalang-kilala naman kung kikilatisin po natin, isa-isa yan. Lahat po yan starring, ika nga, kumbaga sa sine. Lahat po starring, hindi lang po yung ating mga superstar na mga artista, kung hindi lahat po ng kandidato para sa senador. Ngayon, itong mga magagaling na grupo na ito, pinagsama-sama po natin. Lahat po ng pinakamagaling at pinakamabuti at pinakamasipag na mga nagsiservisyo publiko sa lahat ng larangan ng politika ay nandito po sila. Kaya ako po ay napakapalad dahil naging madali po ang aking trabaho na maikampanya ang ating mga kandidato. Dahil po, napalad din ako dahil iniisip ko po kapag nahalal po lahat itong kandidato ng alyansa ay napakapalad ko bilang Pangulo na sila po ay aking kasama, sila po ay aking kabalikat sa dami ng ating gagawin. Nakita nyo naman po yung video, lahat ng malalaking programa, hindi lamang para sa Rizal, kundi hanggang sa buong Calabarzon po, ay kasama po yan. Para matapos po natin yung mahalagang programang yan, kailangan ko ang tulong ng ating mga senador. Kaya po, dyan, kailangan ko po sila, dapat mahalal talaga sa Senado. Madali naman po nga makita kung bakit dapat sila ay ilalagay natin sa Senado. Ang katotohanan, marami po sa kanila ay naging senador na. Naging senador na si Senator Cayetano. Naging senador na si Senator Lacson. Senator na si Senator Lapid. Senator Pacquiao. Senator Revilla. At napakagaling na Senate President dahil masasabi ko po yun dahil ako, nung senador po ako, siya po ang aming Senate President. At nakikita po naman natin na makikita po natin na napakagaling niyang humawak ng mga 24 na senador na nagtatalo, na nagdidebate, ay lagi niyang nakahanapan ng paraan upang kami magkasundo at maituloy namin ang trabaho na ibinigay ninyo sa amin nung kami ay nasa Senado. Kaya po, wala na pong sanay na po sila gumawa ng batas
Alam na po nila ang patakbo sa Senado. Alam na po nila kung sino ang kailangan kausapin. Alam na po nila kung paano pabilisin ang trabaho ng gobyerno. Ang kalahati naman po ng ating slate dito ay dumaan na po sa mababang kapulungan sa House of Representatives. Naging congressman po. Naging congressman po si Congressman Abalos. Naging congressman po Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya po, pag pinagsama-sama naman po ninyo, ay palagay ko, ako nga lagi kong iniisip, kung ako naging kandidato bilang senador at hindi ako kasama sa grupong ito, ay baka magdalawang isip ako, nalalabanan ko itong mga ito, mahirap talunin itong mga ito dahil sila po ay talaga piling-pili, sila po talaga ay may mahabang record sa pagtulong sa taong bayan. Apat naman po sa ating mga kandidato, apat naman po sa kanila ay humawak ng itinatawag cabinet position. Bale, sila ay kasama sa kabinete. Unang-una dyan. Alam niyo po, nung bago akong upo bilang Pangulo, kailangan ko mag-appoint ng mga iba't ibang opisyal, mga kalihim ng mga lalaking departamento. Isa doon ay ang Department of Interior and Local Government. Iniisip ko, sino ang kilala ko? Kaninong pangalan ang naririnig ko kapag pinag-uusapan ang mga issue tungkol sa local government? Dahil napakahalaga ang national government at saka ang local government ay magkasama, laging nagtutulungan. Kung hindi po, napakahirap pababain ang programa ng national government. May kilala po ako na naging mayor ng Mandaluyong at kinilala po bilang mayor dahil marami siyang natanggap na premyo. Yan po ay ang naging secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Si Senator Tolentino naman, si Tol, siya po ay, bago pa siya naging senador, siya ay nasa MMDA, Metro Manila Development Authority po. Napakahirap na problema, napakahirap na trabaho po yan. Dahil siya, lahat po ng proyekto ng MMDA, nakasakop po lahat ng bayan, lahat ng lungsod ng Metro Manila. Kaya kailangan niya i-coordinate lahat po yan. Ngunit, kayang-kaya niyang ginawa. At nakita naman natin maraming pagbabago ang nangyari nung siya ay namumuno ng MMDA, si Senator Tol Tolentino. At saka Senator Tolentino po, ito lagi kong binabanggit para maunawaan ninyo kung gaano niya kamahal ang kanyang kababayan. Si Senator Tolentino po, nung panahon, pagkatapos lamang ng Yolanda, andun po kami sa Tacloban. Sa Leyte, umiikot po kami hanggang Samar. Talagang nagmamakaawa po kami sa national government noon na magpadala ng tulong, magpadala ng relief good, magpadala ng mga heavy equipment para maiasaayos namin, mahukay na namin yung baka sakaling may survivor pa. Ang una pong dumating na ahensya doon sa Tacloban, ang gulat po namin ay ang MMDA kasama si Senator Tolentino ang unang nagdala ng heavy equipment doon sa Tacloban. Napabilis po ang trabaho. Marami po kaming nasalba dahil sa kanyang ginawa. Andyan din po na humawak ng, sabi ko nga, ito, isa pa to, sinasabi ko, nung umupo ako, DSWD, kailangan lagyan natin ng magaling na sekretary yan. Dahil maraming gagawin, tutulong talaga sa mga tauhan, sa mga kababayan natin to pagka may pangangailangan. At iniisip ko, sino ang kilala ko na isang tao na buong araw at kuminsan buong gabi ay talagang ang buhay niya ay tinayanan niya upang tumulong sa taong bayan. At sino ba ay yun lamang na isang tao na yan lamang ang iniisip kung paano tulungan, lalo na hindi yung mga mayayaman, hindi yung mga sikat, kung hindi yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga nangangailangan ng tulong. At sino pa? At kundi si Secretary Erwin Tulfo ng Department of Social Welfare Development. Kasama din po dyan si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson po ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery.
Yung ahensya po na ang namamahala para sa, pagpaayos ng Region 8 dahil ng pagkatama ng bagyong Yolanda. At dinala po niya lahat ng kanyang galing, lahat ng kanyang kakayahan upang magpatayo ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang ayusin ang mga nasira para tulungan ang mga nasalanta, para matulungan ang mga biktima ng Yolanda. Yan po ay ang kanyang ginawa, kundi po sa kanya, hindi po nakarecover yung aming probinsya, hindi po nakarecover ang mga komunidad sa region. Mataas ang approval rating ng pulis sa buong Pilipinas. Kaya naman po ay makikita po natin, leader po yan. Talagang marunong humawak ng tao, marunong gumawa ng trabaho. At masalimuot po yung baho. At masalimuot po yung problem, ang trabaho ng Chief PNP. At isipin ninyo, libo-libo ang kapulisan ay nahawakan niya ng mabuti at marami pong natulungan kababayan natin. Alam nila po ang trabaho ng gobyerno. Alam po nila kung ano ang nangangailangan ng taong bayan. Hindi na po sila, pagkapo po nila, hindi mo na masasabi, naku, mag-aaral pa yan, magtatanong pa yan. Hindi na po. Mula sa unang oras ng unang araw ng kanilang pag-upo bilang senador, po ninyo, sila ay nandyan na, ginagawa na po ang trabaho ng senador, ginagawa na po, nakikinig na po sa mga hinain ng ating mga kababayan at binibigyan po ng solusyon. Lahat po na yan. Ilan naman sa kanila, meron din po rin tayo ng mga naging gobernador. Naging gobernador din po ng probinsya ng Pampanga. Baka kilala nyo ito. Ang probinsya ng Pampanga, naging gobernador po si Governor Lito. May isa pa po na naging isang malaking lalawigan. At sa ating mga kandidato ay lalawigan ng Cavite. Ayan po, alam na po ninyo. Yung, alam nyo ang pagkakilala nyo po sa kanya. Ngunit, tahimik po, yun ang kanyang ginagawa. Tahimik lang pong nagtatrabaho nung siya. At nakikita ko naman, seryoso siya. Yung pag-aartista niya ay ginagawa. Kaya naman, itong ating naging gobernador, Governor Bong Revilla. Yan piso sa taong bayan. Ngayon, nasa Las Piñas na po. Ngunit po, ang mga ninuno nila, makita po ninyo, well represented po ating linya ng ating kagrupo buong Pilipinas. Dahil sa narinig nyo na po ang kanilang ay ibalik ninyo, ilukluk ninyo sa Senado. Nakikita na po siguro ninyo. Alyansa ay ang kapayapaan. Ang kailangan po natin, pananakot at paninigaw, ay ang solusyon. Hindi na mga salita na walang kabuluhan sa buhay ng ating mga kandidato ng alyansa ay kasama ng interes at Pilipino. Ipapaglaban natin at karapatan sa pamamagitan ng hindi natin isusuko at wala tayong kailangan
sa kahit pa sinong mga Pilipino ay may karapatan ng ating minamahal na Pilipinas. At sa droga, wala po sa amin kung pumatay ng libo-libo na Pilipino. Na yan. Ang kailangan po natin ang ating mga kapulisan po natin, ang ating mga LGU. Yan ang kakarasan na wag natin uulitin. At paraan po para matuklasan ang problema sa kontradroga ay aming paniniwalaan. May ang kapayapaan. Yan po ay mga kababayan sa ating mga law enforcement, ating po lahat po na nagsiservisyo po ng ekonomiya. Huwag na po legal na negosyo kagaya na po ng Pogo. Yung mga Pogo na yan, yan ang naging pugad ng krimen. Ay hindi po yan ang solusyon. Ayan. Ang solusyon po ay ang buhayan, suporta sa maliliit at po, nakilala niyo na po ang aming ipinaglalaban. Narinig niyo na po kung gawin kapag sila ay lamang na aming iisipin kung paano pagandahin ang Pilipinas, ang buhay ng bawat Pilipino na ang aming layunin. Yan po ang alyansa. Kaya dalawang isip, alyansa sa bagong Pilipinas. Pilipinas! Junior! Bakal para sa alyansa, para sa Hangat ko'y tagumpay.